Sukatin nga natin itong flat bar na stone. Unahin muna natin itong lapad. Ito yung roller natin na gagamitin. Mayroon siya 1 inch, isang inch, yan, klaro yung lapad niya. Yung kapal naman niya may 3 guhit. At dito sa haba naman niya, itong para siyang naputol ay 2 inches. Ayan. Dito sa haba niya ay baliktarin natin. 2 inches kalahati. Ayan. Possible nga man-made ito dahil nga ito ay parang sinadya ng gumawa nito. Possible na Japanese character ang replica nito na markers o mayroon ito ibig sabihin. Inulit lang natin, 2 inches kalahati yung haba dito sa naputulan. Kainsakto naman 2 inches ang kanyang haba. Ang kuha naman niya, lapad 1 inch, mga ka-discover. Yung kapal niya yung ay 3 guhit. Ayan. Sa atin po pagbabalik, magandang araw po sa manonood. Ang atin ngayon makikita, ito yung na-discover na stone or flat bar nga nakita sa sapa or creek. Kung makikita natin ito noon sa unang video, ay ito yung na-found. Kung titingnan natin ay hindi importante. Ngunit nang atin suriin at madala, ito ay mayroon sinasabing gold character or functional or functioning. Tama ba yung sinabi ko? Ito ay possible nga may maliliit na sinasabing mga gold character or gold dust. Kung makikita natin ito o sa inyo, wag lang itapon. Ito yung posible na ginawa ito ng mga GIA doon sa area, sa site ng may mga GIA characters, markers. Ito yung nasa loob ng hole na butas na maliit. Ngayon, ang sinuri natin ay ito siya. Matigas at para siyang bakal. Dito ay nagpapangsyon yung gadget or ng sinubok na i-test ito. Ngunit ay mayroon siyang para siyang gold dust, mga ka-discover. Ayan yung ano niya, yung sa loob. Para siyang lighter. Ayan. Flat bar. Napakatigas. Itong mga para siyang kalawang ng isuri ito. Hindi natin alam kung anong klaseng gold category ang hinalo dito. Possible nga man-made dito dahil ay flat na flat siya. Ayan. Meron siya ito mga species na maliliit na pula. Ay nagpapangsyon din yan. Ayan. Malambot siya. Ngunit nang suriin natin sa
mga gadget ng gold detector ay malakas ito mag-function. Possible nga ito sinasabi nilang na decoy or panligaw doon sa area. Mayroon tayo ngayon dito 18 carats na gold o kwintas. Ayan. Ay pwede natin ito i-testing kung ano ang function. Ayan. Simpleng pag-testing lang. Hindi lang galawin yung kamay. Ayan. Malakas siya humila mga ka-discover. Ayun. So, mayroon siyang karakter na gold. Possible nga may gold dust ito. Ito 18K. Pero sa iba pang gadget, yung mga ibang ginagamit ay talaga ito ay nagpapangsyon. Ayan siya. So itong maliliit, kasali na ito. Ayan siya, ito. Isa din itong mga species of gold. Possible ito. Malakas din ito. Kuha ng gadget, mag-hacking siya. Ayan o, parang malambot siya. Ito pag na tapat sa butas, kahit anong kalaking gadget mga ka-discover na hinahanap sa pan-treasure, ay dito magpapangsyon. Kaya ito ay isa din ng mga ginawa siguro ng mga Japanese or GIA na maliliit lang pala itong mga nilagay nila sa mga butas. Posible nga mayroon positive yung mga butas doon nga nilagyan nila. Dito magpapangsyon. Pero ito yung malaki. Makita natin. Kaya ito ang makita natin ngayon na sakali mayroon kayo mga ka-discover sa ating mga katiits, ay wag po ninyo itapon. Ito siya ang hugis. At palagi papanay ano niya. Yung kulay. Ito namang maliit ay isa din itong parang species na dito din nagpapangsyon ito. So ngayon ay itong ginamit natin na basic testing, puwera pa sa ibang gamit, ay ito ngayon yung atin na discovery. So sa mga ganito, ito naman sa metal detector, ito ay hindi ito nakakadetect ng gold mga ka-discover, hindi tumutunog. Ayan. So i-testing natin itong 18K. Isabay na natin ito. Pan metal lang ito sa mga coins. Ayan. O hindi siya nagtutunog gold na real. Wala siya. Hindi ito makakakuha ito sa mga sing-sing sa dagat or ano man ang mababaw. Hindi ito makakapound siya. Pero pag lahat ng metal, bakal or dito, ikuha natin. Ayan, malakas siya. Kasi may metal. Pero sa gold, hindi siya nakakadetect. Kaya pan-metal detector lang talaga ito. Diba mga ka-discover, nakita ninyo. Itong. So yan ang metal detector at saka yung itong gold dust at pinagsama na natin. Ayan o. Malakas talaga ito kung may metal nga pinaglagyan yung mga gold
Sa singsing pwede siya mga-detect. Pero kung actual na gold ay hindi siya magpapangsyon. Alisin natin ito. Ito yung 18K. Wala siya. Kaya ito, hindi niya mahagip ito ng mga gold dust. Pwede siya sa mga gadget ng mga Japanese one o ginagamit ng mga hunter, ay pwede siya ito mahagip dahil ito ay nagpapangsyon doon pati sa mga ganito. Pero sa mga detector ganito, mga ka-discover, ay hindi ito mahagip ng mga gold dahil metal detector lang ito nakasulat para sa mga all metals. Pero sa gold, wala, useless ito. Para lang ito sa panhunting ng mga coins ng mga hindi gold. Ang problema, paano kung may gold doon na coins sa mga dagat or saan man lugar? Hindi makukuha. So, dito, makukuha sila sa gadget ng gold detector. Mapapangs makukuha ito, pati ito. Pero sa dito, metal detector, wala. Tinisting na natin kanina. Sa mga all gadgets ng kahit Japanese one lang yung ginagamit ng mga hunter, mapapound ito. Lalo sa mga yung kahit yung pendulum, makukuha ng mga ito, pati ito. Kasi may halo, may character siya na gold dust or ano pa man itong dito sa loob. Ayan. Sa ating mga katiits, kung makuha ninyo ito, mayroon sa inyo, ganito ang kulay, dalhin po ninyo at huwag itapon dahil mayroon po siyang, di natin alam kung ilan ang gold dito. Minsan maliit lang para pandikoy. So marami po salamat sa panonood. Ito ang ating ngayon na discovery. Sa atin naman sa susunod na mahabang paglalakbay, ang ating makikita. Huwag makalimot po mag-subscribe sa ating munting channel, Green Discovery. Maraming salamat po at bye-bye and God bless.